Hey, good morning, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat na nakatutok sa atin. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Quick live lang tayo dahil nasa airport tayo, no? Ayan, umiinit, ka-coffee, ha? Matapos pong ilabas itong interview ni First Lady Liza Araneta Marcos dito kay Katunying, aba, yung mga kalaban nagpanik ito, kanya-kanyang strategy sila, paano papasinungalingan itong mga pagbubulgar ni First Lady. Yan, sige, yan ang hinahanap ninyo, Hindi kayo ginagantihan, sige pa rin kayo, Ayaw yung tigilan, tantanan si PBBM. Sige, hala kayo, birada kayo, birada. Akala nyo kayo lang yung pwedeng bumirada. O ngayon, ginantihan kayo ngayon, panic mode kayo ngayon. Siyempre, na-mention dyan si Glenn Chong. Ito, hindi mo rin maintindihan, Ang wish ni First Lady, sana manalo siya sa pagka-congressman. Pagka-senador, definitely hindi lulusot yan. Ang wish ni First Lady kay Maharlika, sana sapat yung perang nakukuha niya dyan. At isa pa, ito ha, ito tumitrending to ngayon, ka-coffee. Si Sas, lalaki pala to si Sas. Nabulgar siya dito ni First Lady. Wala palang utang na loob itong si Sas. Sasot, kilala nyo yung ka-coffee, di ba? Yung mga debate, presidential debate, panahon ni just sa SMNI, no? Yung presidential debate, medyo tumitrending yan si Sas, Rogando Sasot, Rogando at apelyado niyan. Wala palang utang na loob yan. Tinulungan pala ni First Lady, ka-coffee, 3 taon nag-pro bono case. Ibig sabihin libre, hindi naniningil si First Lady para sa kanyang legal services dito kay Sas. Tapos bigla kang tatraido rin. Yun ang mahirap sa mga taong to, mga walang utang na loob. Ano kayo ngayon? Sige, linis kayo ngayon. Ako, kanya-kanyang linis ng kalat nyo ngayon. Ayaw kasi tumigil. Yan, yung hinahanap ninyo, nakuha nyo yung hinahanap nyo. Nasa Inquirer.net yan, ka-coffee. Pinatulan na yan ng Inquirer.net, tong balita na yan. Basahin natin. First Lady Liza Araneta Marcos revealed that pro-Duterte vloggers Sasot and RJ Nieto were sued for cyber libel and that her law firm assisted them for free. O yan, tinan mo kung walang utang na loob. Magkano ang abogado, di ba? Acceptance fee pa lang yan, libo-libo na kailangan mo dyan, paano pa yung hearing, araw na tuwing may hearing, di ba? Malaki yan, pero libre. Hindi pinagbayad itong grupo ni Sas at saka si RJ. Si RJ tahimik, ka-coffee, nag-aaral yan. Nandiyan sa London, no? London, basta nandiyan sa UK. Nag-aaral, tahimik yan. Itong si Sas, aba, natulungan ka pala. Pero, daldal ka ng daldal. Sira ka ng sira sa tao nagtumulong sa'yo. Parang ano lang yan, Pinakain ka, di ba? Pinakain ka. Tapos, nakaangat-angat kang bahagya. Kakagatin mo yung nagpakain sa'yo. Walang utang na loob ang datingan dyan. In an exclusive interview with Tunying, Katunying aired on Friday. Tumitrending ngayon yung ka-coffee. Araneta Marcos was asked about former associates now speaking badly about her family. Ano kayo nakuha ng mga to, no? Bakit yung mga taong tumulong sa'yo, bibirahin nyo? Yan yung mga totoong walang utang na loob, You want me to mention names? Okay, no holds barred. Nagsabi na talaga ng pangalan. Wag na natin itago yan. Sino ba yan? Pakalanan na yan, Sas and RJ, pinangalanan na. I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me pro bono. Libre walang bayad. Libre ang legal assistance na binigay ng kanilang law firm. Araneta Marcos said she wrote an affidavit for Sasot using feminine pronouns for the trans woman vlogger. So hindi na alam, wala siyang idea. Kasi hindi naman close yan, Hindi naman close sa pamilya Marcos, Yang si Sas, akala niya babae, yung pala lalaki pala yan, si Sas. So, tuwing gagawa daw ng affidavit si First Lady, ang ginagamit niyang pronoun, he. Trans trans woman vlogger, yan si Sas, as she did not know that Sasot was assigned male at birth. I didn't know Sas was a guy, sabi ni First Lady. Naku, manggagalaiti si Sas niyan, Actually, nag-post na si Sas, Namaya pag-usapan natin yan. Ano yung sinasabi ni Sas dyan? Nag-post na siya, Teka, ensaymada pala to. Kala ko croissant. Hindi niya matatanggap yan dahil napahiya siya. Biruin nyo, isang beses lang bumanat si First Lady, pero kayo halos inaaraw-araw nyo yung banat. Walang impact, di ba? Meron bahagya, sige, sabihin natin nakakagasgas ng kaunti, pero ito one time bumanat. Aray, lahat kayo ngayon, nanginginig kayo lahat kayo ngayon, panic, kanya-kanya kayong explanation, kanya-kanya kayong justify sa mga pinaggagawa nyo. Sige, we went to court, sabi ni First Lady. She made a deal with the other side and took RJ away. Biruin mo, tinulungan ka, tapos bigla mong tinalikuran yon. Sabi ni First Lady, teka muna, medyo makapal yan. Uy, makapal daw ang mukha. Makapal daw ang mukha man ako.
Sas, linisin mo yan. Paano mo ipagtatanggol ngayon yan? Sarili mo. Makapal pala mukha mo. Pro bono, 3 years tapos you will fire our law firm. Ang masaklap niyan, baka hindi ka muna lang nag-consult, di ba? Kasi kinuha mo yung services na yan, syempre, responsibility mo din. O ito ha, makikipag-arrange ako sa ganitong side. O ito yung mga kondisyones. Eh, baka hindi nyo pa in-inform yung law firm na tumulong sa inyo ng libre ha, for 3 years. Yan, sasagutin mo yan ngayon. Then you fire our law firm. Di ba ang saklap? If you are happy that way, there's such a thing as karma. She also said. O yan, antayin nyo na lang ka-coffee yung karma. Yung balik ba? Yung mga pinaggagawa nyo, may balik. Yan ang sinasabi ni FL dyan. But Sas, shot back. Yan, sumagot na si Sas. So, syempre, Sokmed yung ano niya rin eh. Yung forte niya eh. Vlogger siya eh. No? Nasa social media siya eh. Maya-maya siya gagawa rin ng content siya. Though matagal niya nang ginagawa yan. Sunod-sunod na yung paninira niya sa kampo ng Marcos, no? Sumagot siya. Sabi niya, si First Lady daw, lying lady. Oy! Siyempre, babalik yan eh. Pasisinungalingan yan. Kasi sirang-sira eh. Basang-basa yung papel nila eh. Sinungaling daw po si First Lady. Lying lady. Ganyan ang kanyang description. Sasot denied being sued for cyber libel, clarifying that she faced a civil case filed by opposition blogger Jover Laurio in violation of the Data Privacy Act. Sige, acceptable. Sige, let's assume nagkamali si First Lady sa pangalan ng kaso, no? Instead of cyber libel, sige, civil case ang naisinampas sa kanya ni Jover, no? Let's say ganyan. Yung main issue dyan, pro bono pa rin yan. Tinulungan ka pa rin, regardless kung anong kaso yan. Tinulungan ka for 3 years without any compensation because that's pro bono. Libre. Hindi tatalikuran mo. Regardless, kahit anong kaso pa yan, huwag mo ilihis yung issue. Yung issue dyan, tinulungan ka, wala kang utang na loob. Tinulungan ka, makapal yung mukha mo. Di ba? Yan yung gustong sabihin dyan ni First Lady. Sige, ito, may explanation pa siya. Dagdag na explanation niya. At first, it was just RJ Nieto whom your law office handled because he had an ongoing cyber libel case filed by Senator Antonio Trillanes. No? Yes, it was pro bono, but I believe it was mutual help. So, libre daw, pero mutual help daw. In a way, sige, provide us with your legal assistance or with your legal expertise, pero kami, tutulong naman kami sa iyo. Parang ex-deal ba? Sabi ni Sas, no? But I believe it was mutual help. We were helping your family bring to the public details of your side of the electoral protest you filed against Vice President Leni Robredo, which mainstream media wasn't keeping on covering, said Sasot in a lengthy Facebook post. So ang argumento dito ni Sas, binigyan mo kami ng legal assistance, tinulungan ka rin namin na ma-raise yung kanyang ma-raise yung concerns o yung linisin o kung ano man, yung pagandahin yung pangalan o sabihin yung side patungkol dito sa electoral protest na i-final ng kampo ni PBBM against Leni Robredo, no? So yan ang sinasabi niya. Wait, balanse ba? Magkano yung value niyan? Ibig sabihin, magkano yung halaga ng legal assistance sa loob ng 3 years na ibinigay sa inyo? Pro bono, libre ha? Magkano naman yung worth ng pagpo-post sa Facebook doon sa ex-deal? Sana balanse. Pero regardless ka, coffee, kahit ex-deal pa yan eh. Di ba? Common yan sa mga Pilipino. Pag may pinagsamahan ka, magkaaway man kayo, ang corny o nakakababa na i-share mo yung pinag-usapan ninyo. Sisirain mo. Pwede na lang manahimik ka eh. Mas advisable pa yan para sa akin, no? Manahimik ka na lang, huwag ka na magsalita against that person. Pero ang gagawin mo, sisiraan mo yung tao na yan na nakatulong sa'yo at one point of your life. Diba? Hindi yan acceptable. Maling-mali kayo dyan eh. As for karma, Mrs. Araneta Marcos, you are using the concept wrong. Mali daw po yung concept ni Marcos ng karma. Simple lang naman ang concept ng karma eh. Gumawa ka ng mabuti, mabuti ang babalik sa'yo. Gumawa ka ng masama, masama ang babalik kayo. As simple as that. Yan lang ang konsepto ng karma. Sabi ni Sasot, bali yung termino dyan, bali yung paggamit dyan ni First Lady. You are rich enough to pursue a more sophisticated education on world views. So, mayaman ka raw. Kaya mong mag-aral patungkol sa world views, no, such as Hinduism, which is the source of the principle of karma, sabi ng vlogger na si Sas. Kalampag kayo ngayon. Gising kayo lahat ngayon. Linis. Sige, halabira kayo dyan. Ngayon, bumabalik sa inyo yan. For the longest time na nahimik, 2 years na nahimik, hindi nyo tinantanan ang pamilya Marcos. Sige, kung ano-anong sira sinasabi nyo, bla 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 bla. Wala kayong kakatigil. Hindi nyo tinantanan. Ngayon na binalikan kayo, hindi ni PBBM ha,
At huwag kayong mag-alala. Kasi sabi naman ng First Lady, hindi namin kayo kakasuhan. Parang hindi kami mag-stoop down to your level. At sayang yung filing fee, kakasuhan kayo, sayang yung time. Sabi niya nga, di ba? Andi dito ang presidente, andi dito kayo. Napakadali para sa kanila yan na iligpit kayo. In short, i-take down yung kung ano man yan. Pero hindi nila ginagawa yan. Kayo, hala, sige pa rin, pressure pa rin kung ano nang sasabihin. O yan. Ayan na yung hinire-request nyo, dumating na sa inyo. Kaya isang malaking good luck. Sige, linis dahil nasisira ang mga pangalan nyo ngayon. Time nyo noon, for 2 years, time nyo. Sige, birada kayo ng birada. O yan ngayon, may sumasagot na. So, time naman ngayon ni First Lady. O what, may trending itong usapin na ito ka-coffee. Kaliwat kanan yan ang pinag-uusapan. O siya, sige. Anong say mo dyan? Anong masasabi mo sa komento? Anong issue? Anong masasabi mo dyan? I-comment dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama sa akin, ha? Yung mga nasa Facebook at YouTube, baka di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating YouTube channel at Facebook page. Please like and follow lang ka-coffee dyan sa ating Facebook at sa YouTube. O sige, ako muna magpapaalam sa inyo dahil nasa airport tayo. Pasensya na, medyo madilim at medyo maingay, no? Thank you everyone. Bye-bye. Coffee tayo.